nabuo ni Sir Jomar ang makinang kayang magbigay ng kuryenteng sasapat sa may 10 na bahay. Maliit pa lang ako, gumagawa na akong mga maliliit na microhydro. Kagaya ng dinamo ng kasit, kinukuha ko dati, ang ginagawa kong ilaw yung sa lighter lang. Gumagana naman. Ngayon, na-discover kong gumawa ng mas malaki. Kaya na siya, lumaki na ng lumaki. Ilang taon na po ng tanda ng ginagawa? Nasa 4 years na. Sa 4 years na yan, Tuloy-tuloy ang kuryente. So nitong mga nakaraang araw, pinuntahan po natin yung mga kabundukan na nandun naman sa Mountain Province. Tinignan natin doon yung mga kakaibang bagay, mga kakaibang struktura na itinayo dito mismo sa gitna nitong mga kabundukan. Dahil nga galing tayo doon sa kabundukan, pumunta naman tayo dito sa ganun din, bundok. So makailang beses na po tayo nakapunta dito sa Albay at naakit na rin po natin yung kalahati na itong bulkan. Pero ngayon lang po natin nalaman na sa tapat lang nito, dito sa may Mount Masaraga, ay may natatagong kakaibang imbisyon na makakatulong para magkaroon ng libre at unlimited na supply ng kuryente. Andito si Sir Jomar na taga rito lang sa Oras at ipapakita po sa atin niya yung kanyang kakaibang imbensyon na micro hydroelectric power plant. Sir, yung kuryente na nanggagaling doon, saan nyo ginagamit? Sa video, okay. Sa rice cooker, sa water pump para pagdilig sa mga halaman. May bahay doon? May bahay po ako doon. Dahil nga sa hindi na kayang mapasok ng sasakyan, etong kalsada papunta doon, kaya dito na po muna natin ipapark etong sasakyan at mula dito ay maglalakad na po tayo paakyat dito sa bundok. Lucky Me Manilog. Ang Lucky Me Manilog. Dagdagan ng nutritious na itlog. Mas Wow! Eto, yung hindi natin masyado alam dito sa Albay. Kasi pag sinabi nating Albay, yung una nating naisip ay yung mga bulkan. Yung bulkan ngayon at yung ilang mga bundok na matatanaw mula dito. Pero yung hindi natin alam, yung mga ganitong adventure para mapuntahan yung kaloob-looban na itong bundok. Unang talon pa lang yung nakita natin kanina at ilang metro lang mula doon, ubuwan naman sa atin etong mas mataas at mas malakas na bagsak na waterfalls. Hindi ko na-expect na ganito katindi yung akyatin natin. Dito, kailangan daw natin madaanan yung matarik na part nitong bundok ng 3 beses. So, 2 beses na po natin, dalawang matarik na bahagi na po yung nadaanan natin at pauli na to. Then sa taas, patag na hanggang sa marating yung kanilang tubo. LCL pa 1? Medyo marami na rin po tayong mga napuntang lugar, mga naaakyat na bundok, pero mangilan-ngilan na lang yung mga nakikita nating ganitong lugar na nag-harvest ng abaka. Kanina, yung pagluluknit, dito naman yung pag-aagot. Sa amin ang pag-uugot, yung hinihila. Dito pag-aagot para maging ganito na lang kalaki. Itong abaka. Grabe tibay. So, sa 1 kilo ay nagkakahalaga ng 72 pesos at kailangan ganito na yung bebenta. Kailangan nilang panipisin pa yung mga niluknit dun sa puno ng abaka tulad nito. Kaya merong ganitong proseso. Napakaswerte natin at narating natin itong bahagi nito ng Albay na kung saan nandito tayo sa pagitan ng 3 bundok na nandito
dito sa probinsya. Ito banda, makikita po natin ang napakagandang forma na itong bulkang ngayon. Dito sa kabila, itong Mount Malinaw at dun sa unahan, yung summit na itong Mount Masaraga. Sa gitna na itong kakahuyan, sa gitna na itong kagubatan, ay merong ganitong kubo na kung saan sobrang dami ng mga pananim. Ano? Mga langka, saging, at kung ano-ano pang halaman o gulay na nababanggit lang din natin doon sa Kantang Bahay Kubo. Dito nga pala, napansin natin, etong kakaibang saging. Kung titingnan po natin ay parang pangkaraniwang saging lang siya. Pero kung amuin, mas mabango po siya kumpara sa ibang mga hinog na saging na binebenta sa palengke. Tawag po nila dito ay manang o manang. At eto yung kakaiba sa saging na to kasi. So bakit hindi siya pwedeng kainin pag halimbawa gutom? Pasma. Nakakapasma. Oo. Halimbawa makain ko to, ano yung mga mararamdaman ko? Naubo, sipon, sakit ng ulo. Ah, yun pala yun. Kailangan kakain kanyang busog Hmm, para hindi ka mapasma. baliktad. So kailangan talaga busog. Yung ibang saging naman, yung mga lakatan, yung mga latundan, pwede siyang kainin. Kahit Gutom. ito. Yun, panglamang tiyan. Kumbaga, dito kailangan may laman yung tiyan. Tingnan nyo naman yung mga tanim nila dito. Dahil nga sa dami ng mga saging, yung ilan, kusang nahihinog na lang dito sa puno. Wala na siyang dahon, tanging itong bunga na lang. So yung mga ganitong saging, eto daw yung pwedeng kainin pag halimbawang gutom. Maliban na lang doon sa manang. What is up yo guys? Ito nga pala si Makmak Gani at welcome to my trading channel. At ngayon guys, may tuturo na naman ako sa inyo ng Sa dami ng mga nadaanan nating gulay, sa dami ng mga nakita nating prutas, hindi ko na malayan na narating na natin itong bahagi nito ng bundok kung saan makikita itong mga naglalaki ang tubo. At speaking of tubo, yan, makikita nyo, dito papunta yung dalawang tubo sa micro hydroelectric power plant na naimbento ng Sir Jomar. Sa gitna nitong masupal na kagubatan malapit sa tuktok ng Mount Masaraga, makikita ang isang maliit ngunit napakalakas na hydroelectric generator. Sa pamamagitan ng mga recycled na bagay galing sa mga junk shop, nabuo ni Sir Jomar ang makinang kayang magbigay ng kuryenteng sasapat sa mahigit 10 na bahay. Maliit pa lang ako, gumagawa na akong mga maliliit na micro-hydro. Kagaya ng dinamo ng kasit, kinukuha ko dati, ang ginagawa kong ilaw yung sa lighter lang. Gumagana naman. Ngayon, na-discover kong gumawa na mas malaki. Ayan na siya, lumaki na ng lumaki. Ilang taon na po yung tanda ng generator? Nasa 4 years na. At 2 years na yan, tuloy-tuloy ang kuryente. Tuloy-tuloy ang kuryente. Bago nakagawa ng ganitong katibay at kalakas na power generator, ay samot-saring pagsubok muna ang kanyang pinagdaanan. Dito po sa micro-hydro, kailangan natin i-check ang pressure gauge na sana umabot ng 20 o 30 psi. Ngayon, dito naman tayo sa turbine. Kailangan ang turbine yan, mabilis ang ikot para gumana yung kuryente natin. Yung part na ito, yan nagpuproduce ng kuryente ng 200 volts to 20. Kumpara sa mga solar farm na kailangan pa ng sikat ng araw para makapag-harvest ng kuryente.
Dito ay walang tigil at tuloy-tuloy ang buga ng tubig mula sa mga bukal na siya namang nagpapaikot sa turbina ng generator. Dahil sa hindi konektado sa ilog o sa alinmang malawak na daanan ng tubig, kaya hindi rin ito naapektuhan ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa loob ng 4 na taon mula nang magawa itong munting power plant ay tuloy-tuloy at walang tigil ang supply ng kuryente na siya namang ginagamit nila sa kanilang kubo na ilang metro lang ang layo mula dito sa generator. Ang appliances namin dun sa bahay, may wifi, may TV, may signal, may grinder, may kayudan ng nyog, may water pump, marina, grinder at saka iba pa. Medyo madami na po tayong naakyat sa bundok. Karamihan sa kanila ay mas malakas pa yung pressure ng tubig na umaagos. Mas madami yung bukal na pwede sana mapagpunan ng tubig. Pero dito lang ako sa bahaging ito ng Albay nakakita ng ganitong imbensyon. Grabe, taba ng utak ni Sir Jomar. Naisip niyang kumonekta sa bukal, which is unlimited yung tubig, para maging kuryente. Yun, nanggagaling sa bukal yung tubig, dumadaan dito sa kanyang micro hydroelectric power plant, and then bumabalik dito sa batis o sa maliit na ilog pababa sa bundok. Wala siyang nagagastos para nga dito sa supply ng tubig dahil nasa libreng nakukuha o nahihigop yung tubig mula dito sa bukal. Ilang metro naman yung layo mula doon sa nagpuproduce ng kuryente na na-invento na sir. Ito naman tayo sa bumubuga naman ng tubig. Ayan o, ito yung tinatawag niyang ramp pump dahil nga sa ito na ipon yung pressure na tumutulak naman sa tubig papunta doon sa bahay na pinanggalingan natin kanina. Dalawang ramp pump po yung nandito, yung isa nandun at yun naman yung tumutulak sa tubig pakyat doon sa bahay ni Sir Jomar. Dalawang ramp pump para sa dalawang bahay at unlimited din yung supply ng tubig. Hindi na kailangan ng kuryente, hindi na kailangan ng kung ano pa mang battery dahil nga sa walang ibang mekanismo na nagpapagana dito, kundi yung paglalagay ng pressure sa tubig. So kahit daw gaano kalayo o kahit na mas mataas yung lugar kumpara dito sa kinapupwestuhan na itong rampa, kayang itulak yung tubig papunta doon sa kung saang bahay man yung paglalagyan ng ganitong mga hose. Ilang metro lang mula doon sa rampa. Makikita naman natin etong cold spring swimming pool. Tingnan nyo. Sa lakas ng pressure ng tubig na dumadaan dito sa hose, makikita nyo namang sumisirit pa yung tubig. Parang merong fountain na ginawa sa sir dito sa swimming pool. At tingnan nyo yung linaw ng tubig. Sali na sa Sprite Collected Wins Summer Promo! Tingnan nyo naman kung gaano kataas yung akyatin mula doon sa ginawang swimming pool o doon sa pinagpupwestuhan ng ramp pump paakyat doon sa bahay nila sir. Tayo nga na walang ganong bitbit ay sobrang pagod pagdating dito. Paano pa kaya sila sir na dati daw nung wala pa siyang na-inventong ramp pump, binubuhat niya ng mano-mano yung container ng tubig paakyat doon sa kanilang bahay. Napakalaking tulong, hindi lang para sa kanya, hindi para sa mga kasama niya sa bahay na na-invento yung ganung ramp pump kasi kung saan ang umakyat yung tubig papunta doon sa kanilang bahay. Maliban sa ginagamit na pangligo, panginom, nakagawa na rin siya ng fish pond doon mismo sa taas at nakapag-alaga na rin siya ng mga isla doon. Dami pa sa taas. Umakyat ka rin. Hindi daw marunong. Hindi marunong. Ay, marunong ako makyat. Magbaba din ako marunong. Ayun lang. Sir, okay lang ba silipin ko muna yung mga appliances mo dun sa bahay nyo?
Ayan. So habang nangunguha si Sir Jumar ng pili, ay tingnan po muna natin yung mga appliances niya dun sa bahay. Let's go! So ito, sa labas, meron silang kontador ng kuryente. Makikita natin gumagana siya, umiilaw-ilaw, at tumatakbo yung metro. So merong switch ng ilaw. Doon naman sa taas, dito sa taas, merong speaker, dalawa na nakatutok doon sa dinaanan natin kanina. At ito yung kanyang amplifier. Dito nang gagaling yung tugtog, merong stereo na nakasaksak dito sa saksakan ng kuryente. Meron silang TV dito sa kabila. Ayun. Hello po. Kayo po yung misis ni Sir Jomar. Parati kayo dito. Marami po dito. Tuwing kailan lang kayo bumababa? Isang buwan kami dito, tapos baba naman. Pag walang kailangan, hindi naman kami nababa. Kasi nandito na po lahat mga gulay, yung tubig, saka kuryente, yung mga TV, lalo na sa mga bata. Tsaka meron din kayong internet. Meron internet. Grabe, parang ito yung pangarap na bahay, pangarap na tirahan ng marami nating kababayan. Yung magkaroon lang ng unlimited na supply ng kuryente, talagang pinaka-pangarap na ng mga nanonood natin ngayon. Paano pa kaya kung meron pang unlimited na tubig, na libre, at may mga gulay-gulay, may mga manok na pwede nating ulamin kung halimbawa wala tayong ibang ulam. Maliban dun sa mga pangkaraniwang appliances na makikita natin sa ibang bahay, ito, meron pa silang na-invento yung umihip ng hangin papunta dito sa apoy para mas tumakas yung apoy at makaluto kagad. Yung mga sound dyan sa tinola, libre lang nakuha dito sa kanilang bakuran. Meron din sila ditong pangkayod lang yun. Ayan o, na nakasaksak din o pwedeng isaksak din dito sa kuryente. Itong extension, nabili ko lang ito sa junk shop. Yan o. Ito, try natin dito sa... Hindi na lang nahirapan ng ano. Sabay-sabay pa. 710 watts, 350 watts. Ayan o. Gumana. Lagyan natin ang kaunting subaho. Ayan, hindi man lang nahirapan. Dugo. Paano sa yung pakiramdam na ganito yung tinitira nyo halos kumpleto na? Masaya. Kasi nandito na lahat eh. Fresh na pagkain, gulay, may manok, may nandito ng tubig, may kuryente. Wala ka nang hanapin pa, bigas na lang.